Magandang araw mga manonood, nasa Crossmota Channel po kayo. Sa episode na ito, nais kong ikwento sa inyo ang tungkol sa aeromotorsiklo o kung paano ito tinatawag sa Ingles, hoverbike. Ikwento ko ang tungkol sa kanilang kasaysayan, konsepto, ilang halimbawa at kaunting usapan tungkol sa kanilang mga problema at kaligtasan. Kasabay ng mga pamilyar na disenyo para sa atin, sa material na ito ay makikita rin natin ang mga konsepto ng lumilipad na kotse at mga prototype na mukhang kahawid talaga ng UFO. Sa madaling salita, magiging interesante ito. Maghanda ng tsa, kunin ang paboritong pagkain at maupo sa harap ng monitor. Umpisahan na natin. Palaging nagsikap ang sangkatauhan na marating ang malayo at mataas sa iba't ibang antas ng tagumpay. Maraming alamat, mito, kwento at pabula ang nabuo tungkol sa pagtatangkang mapagtagumpayan ng tao ang grabidad ng mundo. Kayang lumipad ng mga sinaunang Diyos sa himpapawid gamit ang karwahe at ang iba pa nga ay walang gamit. Mas totoo sa kasaysayan ang mga halimbawa ni Leonardo da Vinci, magkapatid na Montgolfier at ibang mga inhinyero. At pati na rin ang mga masigasig sa kanilang mga ideya ng mga entusyasta tulad ng mga Amerikanong magkapatid na Wright. Sa kanila nagumpisa ang kasaysayan at ang bagong panahon ng paggawa ng eroplano. Gaya ng ibang teknolohiya, unti-unting gumanda ang bisa ng mga sasakyang panghimpapawid sa pagdaan ng panahon. Nagkaroon ng mas maraming pagkakataon ang mga taga-disenyo na lumika ng mga bagong, madalas revolusyonaryong paraan ng paglalakbay sa himpapawid. Marahil, nagsimulang maisip ng mga ininyero at science fiction writers ang compact at individual na lumilipad na sasakyan nang naging malinaw na kayang lumipad ang sasakyang mas mabigat kaysa hangin. Ang aeromotorsiklo ay tumutukoy sa lumilipad na motorsiklo, isang napakagaang sasakyang panghimpapawid para magdala ng isa o dalawang tao o kargang katumbas na kanilang bigat. Sa makabagong pag-unawa, malamang na may isip natin ang isang makina na may ilang mga propeller o jet engine at isang sakay na nakaupo rito na parang nakasakay sa isang klasikong motorsiklo. Nang magsaliksik ako sa mga makasaysayang materyales, namangha talaga ako sa aking nakita. May mga napakatatapang na pagtatangta sa kasaysayan na gumawa ng mga aeromotorsiklo na mapapamangha ka na lang. Bilang panimula, kilalanin muna natin ang mga nagpasimula ng teora at praktikal na pagpapatupad ng eroplano na may patayong paglipad at paglapag. Noong 1900 unang sinimula ni Boris Grigoryevich Lutsky, isang Rusong ininyero, ang paggawa ng eroplanong kayang umangat at lumapag ng patayo. Pangalawa sa listahan ko ang Romanian na pionero ng abyasyon na si Henry Coanda. Sa totoo lang, tungkol kay Henry ay maaari kang magkwento ng napakatagal hanggang sa magkaroon ng hiwalay na kwento na hindi bababa sa isang oras ang haba. Mahalaga na malaman natin na si Henry Coanda ang gumawa ng unang jet engine na eroplano at nagdisenyo rin ng pakpak na pangangat na hugi-singsing na may propeller sa gitna na mahalaga sa ating paksa ngayon. Isa pang disenyo ng eroplano na may patayong paglipad at paglapag na may disc shape na katawan at may fan sa loob nito ay iminungkahi ni akademikong Boris Nikolaevich Yuryev noong 1921. At ang kauna-unahang multicopter na matagumpay na nakalipad mula sa lupa ay ginawa noong 1922 at 22 ng Russian-American na taga-disenyo ng eroplano na si Georgy Batesat. Ang kahinaan ng unang ganitong aparato ay ang komplikadong transmisyon ng ikot ng motor sa ilang propeller. Ang imbensyon ng tail rotor at swash plate ay nagtapos sa mga pagsubok na ito. Nagsimula ang mga bagong pagdevelop ng multicopter mga bandang dekada 50 pero hindi ito lumampas sa paggawa ng mga prototype. Siyempre, maaari kayo magtanong ngayon, "Hoy, teka lang, bakit pa natin kailangan ang mga pionero ng abyasyon?" Sige, ikwento mo na ang tungkol sa mga higanteng quadcopter. Pero ano nga ba ang punto ko sa bahaging ito ng kwento? Ang punto ko, nabuo na agad ang mga pangunahing prinsipyo ng aerodinamika matapos ang unang paglipad ng magkapatid na Wright sa simula ng ika-20 siglo at hindi nagbago ang pisika sa loob ng 100 taon.
At sa dulo ng kwento, malalaman nating karamihan sa tinutukoy na grass cutter na may propeller ay kayang magpaingay at gumawa ng hype at patasin ang adrenaline ng piloto sa loob lang ng 20 minuto. Yun na ang pinakamahaba. Para malinaw ang lahat, dapat nating kilalanin ang mga tanyag na mga lumilipad na motorsiklo sa kasaysayan. Siyempre, hindi ko naman balak isa-isayin lahat. Sapat na sa atin ang mahigit 1 dosena lang. Noong 1955, sinumulan ng Canadian Avro Aircraft ang pananaliksik sa jet na panghimpapawid na may diskong katawan, hugis pakpak, impeller sa loob, kayang mag-vertical takeoff at may mekanismong gumagawa ng air cushion habang umaakyat. Ipinapalagay na ang ganitong disenyo na may mga bentilador na pang-angat na pinapagana ng makinang turbojet ay iminungkahi noong 1947 at 47 ng English na inhinyero na si John Frost. Dahil sa air cushion, mas kaunti ang energy ang kailangan sa pag-angat kaysa sa karaniwang jet na may vertical takeoff at landing. Noong 1959 sa ilalim ng kontrata ng Hukbong Katihan at Air Force ng Estados Unidos, natapos ang paggawa ng isang eksperimental na sasakyang may patayong pag-alis at paglapag na may hugis diskong katawan na opisyal na tinawag at pinangalan ng VZ Siyam V Aerocar, mas kilala bilang flying saucer o lumilipad na platito. Ang unang mga pagsubok ng VZ Siyam V ay nagsimula noong 5 ng Disyembre, 1959. Gumawa ito ng maikling paglipad habang nakatali at inilipat para sa mga pagsubok sa Edwards Air Force Base. Ang unang paglipad na may paglipat sa pahalang na paglipad ay naisagawa noong 17 ng Mayo, 1961. Ang mga sumunod na isinagawang pagsubok sa sakyang may patayong pag-alis at paglapag na VZ Siyam V Aero ay nagpakita na ito ay walang sapat na katatagan. Dagdag pa, ang mga aberya sa makina nito at sa sistema ng kontrol nito ang naging dahilan ng pagtigil ng mga pagsubok kahit na malawak ang ipinakitang posibilidad nito. Isinara ang proyekto. Narito ang isa pang kakaibang aparato mula dekada 50, tinatawag na HZ-1 Aerocycle na hindi masyadong kahawig ng UFO. Personal na helicopter na gawa ng the Lechner Helicopters. Ang nagpagawa nito ay ang militar ng Amerika para bigyan ng maginhawang transportasyon ang kanilang mga sundalo. Ang Aerocycle ay plataforma na may 2 propeller sa ilalim na umiikot sa magkaibang direksyon at bawat talim ay 2.3 metro ang haba. Pinapaandar ang mga ito ng 4 na silindrong makina na may 43 lakas kabayo. Ayon sa mga espesyalista ng kumpanyang gumawa, kayang umabot ng sasakyang panghimpapawid sa bilis na hanggang 105 km/h, magdala ng 55 kg na kargamento bukod pa sa piloto at manatili sa ere ng 1 oras. Ang unang lipad ng prototype na nakakabit sa lubid ay naganap noong ika-22 ng Nobyembre, 1954 at noong Enero, 1955 ay naganap ang unang malayang paglipad. Ang mga pagsubok ay isinagawa ng profesional na piloto na si Selmer Sandby na kusang loob na pumirma para sa kabaliwang ito. Matapos ang 160 na lipad kung saan ang makina ay nakalipad ng kabuuang higit sa 15 oras, itinuri na sapat na may pag-asa ang mga pagsubok at nag-order ang hukbong Amerikano ng 1 dosenang unit. Ang pinakamahabang lipad nito ay tumagal ng 43 minuto. Hindi rin naiwasan ang mga insidente. Ilang beses nagdikit ang mga talim ng ilisi, nagdulot ng pagdedeporma at pagkawala ng kontrol sa makina. Inasahan na kahit sino ay kayang magpatakbo ng aerosiklo matapos ang 20 minutong instruksyon. Ngunit ito yung mga basang panaginip lang ng matataas na opisyal ng militar at labis itong pinagdududahan ni Sandby. Ang panganib ay dulot ng malalaking talim na maaaring makatakot sa tao kahit na ang posisyon ng piloto ay nakafix gamit ang mga seatbelt. Dahil hindi naresolba ng mga inhinyero ang technical na problema, isinara ang proyekto. Sa 12 na personal na helicopter na in order, isa lang ang nakaligtas at nakadisplay ito sa isang museo sa Amerika. Totoo, si Selmer Sandby ay tumanggap ng Distinguished Flying Cross dahil sa kanyang serbisyo at pagsali sa mga pagsubok ng HZ-1. Narito ang kasaysayan ng teknolohiyya ni Paul Moeller pero wag agad humanga sa kanya. Noong dekada 60 sinimula ni Paul ang kanyang gawain sa magaan na lumilipad na aparatong hugis disk.
Ipinromote na niya ang kanyang proyekto na Discojet noon pang 1974 kasama ang sertipikasyon at planong simulan ang produksyon sa 1976. Noong 1976 naglatala na lang ang inhinyero ng larawan ng modelo na may 8 makina gitnang canopy at mababang buntot na palikpik. Hindi na lumabas ang Discojet kahit na ang mas bagong M200X ay kahawig nito. Ang 200X ay aktwal na prototipo ng lumilipad na platito, katulad ng mga sumunod na Volantor at New Era. Sinabi ni Moller na ang pinakamataas na bilis ay 160 km kada oras at ang saklaw ng paglipad ay 300 km. Pinapaikot ng walo, makina ng Wankel na may mababang emisyon ang mga talim na tumatakbo gamit ang halo ng 70% bioethanol at 30% tubig M200X. Man200X FIFI ang inaalok na bersyon ng Man200 para sa produksyon. M200 XG-N.E.R.A M220 na itinuturing na sertipikadong lumipad ng mas mataas sa limitasyon ng EVE AA na 3 MV. Nagdisenyo rin si Paul ng prototype ng lumilipad na kotse na Skycar M400. Ang nakakatawang parte, mahigit 50 taon ng puro pangako lang ang pinapakain ni Paul Moller sa kanyang taga-suporta. Wala pa ni isa sa mga prototype ang napunta sa maramihang produksyon. Sinasabi ni Moller at ng kanyang koponan na mahigit 200 na test flight na ng M200G New Era ang naisagawa kahit na ang mga paglipad na ito ay nakabase lang sa ground effect. Hinulaan ni Moller na ang M200G ay magiging handa ng ibenta sa simula ng 2008 na may layuning makagawa ng 250 unit kada taon, ngunit hindi ito nangyari. Sabi ng kumpanya, depende sa demand, pwedeng umabot sa $100,000 sa US ang presyo ng M200G. Sa huling balita, ipinakita ni Paul ang prototype ng M200G New Era na nagpakita ng kakayahang lumipad sa labas ng ground effect. Dayunpaman, walang ebidensya si Moller na nagpapatunay sa ipinangakong katangian. Ang pangako ni Moller na ang pagdating ng himala ay malapit na ay naging katang-isip sa loob ng maraming taon. Noong 2009, kinasuhan si Moller ng US Securities and Exchange Commission. Nakakalala talaga sa akin ang kwentong ito ng himalang motor na gulong ni Dudu Yunov at iba pang proyekto para sa mga mapaniwalain na mamamayan. Sa loob ng maraming taon, nakalikom si Moller ng higit $200 milyong para sa proyekto niya. Kahanga-hangang plano, Walter, astig kung tama pagkakaintindi ko. Ang unang totoong hoverbike ay ipinakilala noong 2006 ng inventor mula New Zealand na si Chris Meloy. Ang Meloy hoverbike ay isang upuang quadcopter na may tig-2 propeller sa harap at likod na bahagyang nagsasapawan. Pagkatapos, itinatag ni Chris Meloy ang Meloy Aeronautics, ang sarili niyang kumpanya sa abyasyon na nasa White Waltham Airport, Timog Kanluran ng London, UK. Ang kumpanya ang responsable sa komersyal na pagdevelop at paggawa ng aeromotorsiklo. Ibang disenyo na ito sa una dahil kalahati na lang ang bilang ng mga propeller nito. Ang aparatong ito ay sumali sa Paris Auto Show noong 2015. Ang hoverbike ay gawa sa carbon fiber at aluminyo at pinapagana ng gasoline engine na may 1,100 at 70cc na kapasidad. Base sa mga litrato, ito ay boxer engine ng BMW. Sinasabi na ang sasakyang panghimpapawid ay kayang umabot ng 150 km kada oras at ang layo ng lipad nito ay 100 km. Kasabay nito, 3 km ang taas ng lipad at 130 kg ang maximum na kayang buhatin. Maari mo nang bilhin ang aeromotorsiklo ngayon sa halagang $40,000. Isang paalala lang, ang bibilin mo ay isang prototype para sa testing. Sa ganitong paraan, matutulungan mo si Chris sa pagkolekta ng mga estadistikal na datos. Sa ganitong paraan, mapapabilis ang paghahanda ng aparato para sa mass production. Anong estadistika ng aksidente sa mga test pilot? Chris Meloy, naniniwala si Meloy na sa kabila ng lahat, maaring magsimula ang maliitang produksyon ng aeromotorsiklo sa mga susunod na taon bago palakihin ito. Ayon sa opisyal na website ng Meloy Aeronautics, aktibong ipinopromote ni Chris ang kanyang imbensyon sa militar, rescue services at mahilig sa extreme sports. Gumagawa rin ang kanyang kumpanya ng mga unmanned drone. Isa pang kawili-wiling aeromotorsiklo na tinatawag na Flight Tricopter ay dinevelop ng kumpanyang Hungarian na Bay Sultan Non-Profit.
Sa simula, ang organisasyon ay isang kombinasyon ng institusyon at foundation na itinatag noong 1992 para sa layunin ng technological na pag-unlad sa tulong ng pamahalaan. Noong 2011 ang organisasyon ay ginawang isang non-profit na kumpanya mula sa pagiging foundation. Ang Tricopter Flyke ay dinevelop ni Robert Kovac mula sa Hungary. Ang Flyke Technology Demonstrator ay may bukas na kabina, 100 km na ara na bilis kayang magdala ng 100 kilo 34 minutong paglipad. 6 na propeller bateryang pinagmumulan ng kuryente at nakapirming landing gear. Ang aparato ay tumitimbang ng 250 kilo at kayang umakyat na hanggang 30 metro. Ang presyo nito ay mga $200,000. Nagsagawa ang kumpanya ng unang paglipad noong Marso 7, 2015 sa paliparan ng Miskolc sa Hilagang Silangan ng Hungary. Noong Abril 30, 2015 isinagawa ng copter ang unang pinilotong paglipad na tumagal na higit 1 minuto. Noong panahong iyon, maingay ang media sa ginawa ng mga Hungarian. Ayon sa kanilang website, itinatag ang By Gravity at kasalukuyang gumagawa ng prototype na Flyke 2. Sinusubukan nilang maglunsad ng maliitang produksyon gamit ang venture capital. Narito ang kwento ng startup na kinabibilangan ng mga inhinyero mula Rusya, Estados Unidos, Ukraine, Israel at Latvia. Hovasev. Ang unang pampublikong demonstrasyon ng lumilipad na motorsiklo na Scorpion 1 ay naganap noong Hunyo 2016 sa Skolkovo. Hindi talaga kapanapanabik ang tanawin. Ilang beses lang tumaas nang wala pang 1 metro ang hoverbike at piloto habang may banayad ng palakpakan. Pagkalipas ng 1 taon at $2 milyon lumipad ang mas pinahusay na Scorpion 3 sa Moscow Raceway at ipinakita rin sa mga pagsubok sa Dubai. Ang Scorpion 3 ay may mga sumusunod na features. Ang pinakamataas na bilis ay 100 km kada oras, ligtas na taas ng paglipad ay 5 metro mula sa lupa, ang lakas ng bawat makina ay 33 kW, ang baterya ay lithium manganese nickel na may kapasidad na 12.3 kWh. Ang aktual na oras ng paglipad ay mula 10 hanggang 25 minuto. Ang presyo ng Scorpion 3 hoverbike ay $3,150,000. Sa ngayon, sa monitor ay nakikita ninyo ang isang hindi pangkaraniwang aparato, Lazaret LMV 496. Natatangi ito dahil kaya nitong tumakbo sa kalsada parang quad bike at sa isang pindot lang, nagiging hoverbike ito sa loob ng 60 segundo. Ang aparatong dinisenyo ng Pranses na inhinyero na si Ludovic Lazaret ay may bigat na 140 kilo. Sa gitna ng bawat gulong ay mayroong JetCut na reaktibong turbina na umaabot sa 96,000 na ikot kada minuto. Sinubukan ng kanyang kaibigang si Vanessa ang imbensyon ni Lazaret sa taas na 21 metro. Tinatayang presyo ay $560,000. At ito ay para sa aparatong hindi rin naman gaanong maganda ang takbo sa kalsada at hindi rin masyadong mabilis lumipad sa ere. Ang Jetpack Aviation, kilala sa mga jetpack, ay nag-alok ng konsepto ng lumilipad na motorsiklo gamit ang jet propulsion. Pero di nila pinaghalo ang Bulldog at Rhino tulad na kay Lazaret. Ayon sa kanila, umabot sa 240 km/h ang speeder, kayang lumipad hanggang 1.5 km taas at limitado sa 30 hanggang 40 minuto ang paglipad bago mag-refuel. Dapat ding banggitin ang mga bagong sumikat na aeromotorsiklo na JetCut, San Juan at X-Turismo hoverbike. Ngayon, ipapakita ko naman ang ilang konsepto ng magagaan at lumilipad na sasakyan. Ang Jetman o Jetwing ay talagang isang jetpack na may pakpak na dinevelop ni Yves Rossi. Isa sa mga katangian ng proyekto ay ang ganap na kawalan ng mekanisasyon ng pakpak. Ang pagpapatakbo ng sasakyang panghimpapawid ay ginagawa sa pamamagitan ng paglilipat ng sentro ng masa. Sa sasakyang panghimpapawid ni Yves Rossi, ang pakpak ay matibay na nakakabit sa likod at ang piloto ay kumukontrol sa paglipad sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng mga kamay, paa at ulo. Gayunpaman, sapat ang liksi para sa advanced na aerobatic na galaw. Sa simula, hindi para mag-take off mula sa lupa ang disenyo ng sasakyang panghimpapawid. Gayunpaman, noong Disyembre 2019, sinubukan na ni Eva Rossi ang pinahusay na modelo ng jetsuit na nagpapahintulot ng patayong pag-alis at paglapag. Ginagamit ang parachute para sa kaligtasan.
Bukod pa sa landing at reserbang parachute, ang pakpak ni Aiva Rossi ay may sarili ring parachute na nagbibigay daan sa malambot na paglapag kung kinakailangang itapon ito. Ang bigat ng bag ng modelo ng 2012 na puno ng gasolina na 30 litro ng kerosina ay 55 kilo. Ang bukang pakpak ay 2 metro. Pinakamataas na bilis, 300 kph. Kapag puno ang tangke, 10 minuto ang tagal ng lipad. Ngayon, gumanda na ang mga datos at tumaas ang bilis at tagal ng paglipad. Ang pangalawang kakaibang aparato ay ang open-air blackfly. Isang Amerikanong personal na sasakyang panghimpapawid na may patayong pag-alis at paglapag na pinapagana ng kuryente na dinisenyo ng Canadian na inhinyero na si Marcus Lang. Ipinakilala ito sa publiko noong 2018 matapos ang 9 na taon ng pagdevelop. Sabi ng tagagawa, ito ang unang ultralight na full electric fixed-wing eroplano sa mundo na kayang mag-vertical take-off at landing. Ang unang experimental na bersyon ay inilunsad nilang noong 5 ng Oktubre 2011. Ang eroplano ay gawa sa epoxy resin na pinalakas ng carbon fiber at may ganap na dekuryenteng power system na pinapagana ng baterya. Mayroon din itong 2 cantilever na tandem na mga pakpak na may habang 4 na metro at 15 sentimetro sa harap at likod ng maikling fuselage. May pagmamalaki, ang open-air blackfly ay may bigat na 100 at 42 kilo, kayang magdala ng 110 kilo ng kargamento, may abot na 60 metro ang layo ng lipad, taas na 570 kilometro at bilis na 130 kilometro kada oras. Ang pinakaiba ng huling 2 halimbawa ng lumilipad na aparato ay ang pakpak. Ngayon, tatalakayin na natin ang mga pangunahing problema ng mga lumilipad na motorsiklo. Dapat nating tandaan na ang aerodinamika at dinamika ng karamihan sa mga modernong lumilipad na motorsiklo ay gumagamit ng pisika ng paglipad ng helicopter na may 2 o higit pang pangunahing rotor. Dahil dito, agad napupunta sa hangar ng mga nakalimutang imbensyon ang experimental na modelo ng individual na transportasyon. At dahil hindi ginagamit ang puwersang angat ng pakpak gaya ng ginawa ng mga dakilang tagapagdisenyo ng eroplano noon. Lalo na't hindi rin ginagamit ang ground effect sa mababang altitude o tinatawag ding ground effect na nagpapataas ng kakayahang magbuhat at bilis kahit mababa ang lakas ng makina dahil mahalaga at napapanahon ito. Ito ay nagpapahintulot na makatipid ng enerhiya. Pero ang nangyayari, ang karaniwang hoverbike ay gumagamit ng karamihan sa enerhiya nito para malampasan ng gravity, imbes na gamitin ang aerodynamic na mga surface para mag-glide sa hangin, at ilaan ang pangunahing bahagi ng enerhiya sa pasulong na paggalaw. Kaya ako binanggit ang jetwing at open-air blackfly bilang halimbawa para dito. At dito kayo, sandali, gusto mong sabihin na lahat ng mga electric meat grinder na yan ay panglinlang lang? Niloko lang pala tayo. Sabi pa, maghintay ng ilang taon, lahat tayo lilipad na, makakalimutan ang mga lubak at gagaan ang trabaho ng outdoor. Mga kaibigan, harapin na natin ang realidad. Ang makabagong matitipid na internal combustion engine at dekuryenteng motor ay sapat na lakas para magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid ng patayo. Pero ang lakas at tipid na ito ay ginagamit pa rin sa antas ng nakaraang siglo. Kadalasan, hindi pinag-aaralan ng mga inventor na ito ang technical na batayan at aerodinamika at sa isang pseudo-scientificong paraan ay nakakagawa lang sila ng mga pangkaraniwang prototype. Kahit ang konsyer na Kalashnikov ay sinusubukan ng kanilang kakayahan sa paggawa ng sobrang gaan na individual na sasakyang panghimpapawid na may kakayahang mag-vertical take-off at landing sa larangan ng hoverbikes. Ay, kalokohan lang talaga lahat ng to. Anong saysay? Halos lahat ay inuulit lang ang parehong mga pagkakamali sa paggawa ng helicopter na may multirotor na disenyo. Napakataas ng resistensya nila sa hangin pero halos wala silang airframe. Ang gasolina o baterya ay tumatagal lang ng 20 hanggang 30 minuto. Maari ka na namang tumutol. Sandali lang! Sabi nila malapit na raw maimbento ang nanobaterya na sobrang laki ng kapasidad kaya makakalipad tayo ng ilang araw. Mga tol, pag-usapan na lang natin yon kapag nandiyan yan na. Ang kaligtasan ng paglipad ng mga makabagong aerobike ay nasa napakababang antas. Oo, may iba't ibang elektronikong kontrol at tulong sa piloto ron, pero maging tapat tayo. Walang grace ang mga hoverbike na yon gaya ng motorsiklo o eroplano. Parang hindi sigurado at parang unang hakbang ng bata ang kanilang paglipad.
Peligroso kapag pumalya ang isa o ilang propeller, posibleng magdulot ng pinsala o kamatayan sa piloto. Para magamit ang emergency na parachute, kailangan ng tamang taas. Sa 20 hanggang 30 metro, hindi ito gumagana. Isipin natin ang isang hypothetical na sitwasyon. Nalutas na ng sangkatauhan ang karamihan ng problema sa mga lumilipad na motorsiklo, kaya ligtas, matagal lumipad at elegante na ang mga ito. Nilagyan din nila ng takip ang mga propeller para hindi nila aksidenteng matadtad ang sinuman. Ginawa nila itong mass production at milyong piraso ang naibebenta taon-taon. Isipin ninyo, paano mag-oorganisa ng ligtas na galaw ng maraming hoverbike sa 3D na espasyo? Sa ngayon, sinusubukan pa rin ng sangkatauhan gawing ligtas ang paggalaw sa patag na espasyo, ibig sabihin sa 2 dimensyon, ngunit mahirap ito. At sa kasamang palad, libo-libo at 10,000 tao ang namamatay sa mga kalsada taon-taon. Ngayon, subukan ninyong isipin ang mga hamon at hirap sa pag-organisa ng paggalaw ng transportasyon sa 3 dimensyon. Na-imagine mo ba? Ayon mga kaibigan, napag-usapan na natin ang tungkol sa hoverbike o aeromotorsiklo. Bata pa ang industriyang ito, kaya marami pa itong problema at isyung di pa nare-resolba. Interesante ang industriyang ito. Lubos kong naunawaan kung gaano karaming tao ang nangangarap na makalipad gamit ang ganitong bagay. Ako mismo ay hindi rin tatanggi. Sa ngayon, wala akong nakikitang palatandaan na magiging pangkaraniwan at patok ang ganitong uri ng transportasyon sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Una, tiyak na pag-iinteresahan ito ng militar kung hindi pa nga nila ito pinagtutuunan ng pansin. Sa katunayan, may ilang makabagong hoverbike na akma na sa kanilang pangangailangan. Hindi rin imposible na magamit ito sa mga serbisyo ng pagsagip o sa pulisya. Pwede rin ito sa iba't ibang uri ng extreme na libangan. Ganun lang yon. Sana naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang kwentong ito. Salamat sa inyong atensyon. Maari ninyong suportahan ang aking ginagawa gaya ng dati sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel at pag-share ng video sa iba. Pwede rin ninyo akong suportahan sa pananalapi gamit ang mga detalye sa nakapin na komento. Kasama ninyo si Kanal Crossmoto. Hanggang sa muli nating pagkikita!